Sa punto pong ito, alamin natin ang sitwasyon sa Batangas kay GMA News stringer Marlon Luistro. Marlon, kamusta dyan? Yes, Mark. Dalawang bata nga ang patay matapos malunod habang tumatawid sa isang creek sa Barangay Ulango, Tanawan, Batangas. Kinalala na sabing magkapatid na sina Ana May Pansipani, 7 na taong gulang, at Ana Marie Pansipani, 7 taong gulang, kapwa-residente ng nasabing barangay. Sa investigasyon ng pulis, naglalakad lamang ang mga biktima pa uwi sa kanilang tahanan ng aksidente umanong madulas at mahulog sa creek si Ana Marie na tinangay ng tubig. Sinubukan umanong iligtas ng kanyang nakatatandang ate na si Ana May, si Ana Marie, pero natangay na rin siya ng ilog. Matapos ang 2 oras ng paghahanap ay nabawi rin ng mga rescuers sa magkahiwalay na bahagi ng ilog ang wala ng buhay na katawan ng mga biktima. Tumanggi namang humarap sa kamera ang magulang ng biktimang si Marilu Pansipani, pero humihingi sila ng tulong sa lokal na pamahalaan ng Tanawan. Okay. Tapos doon naman sa Malbar, Batangas, sa ating pagpunta kanina ay maabot na sa 43 pamilya na katumbas ay mahigit 200 katao ang inilikas sa barangay poblasyon matapos bahayin ng kanilang mga bahay sa gitna ng malakas na pagulan. Umabot na hanggang bewang ang baha at ang ilang mga lugar ay lampas tao pa nga. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang mga residenteng iwan ng kanilang tahanan at magtungo sa evacuation center. Ayon sa MDRMC, mga informal settlers na nakatirik ang bahay doon sa Riles ang naapektuhan ng pagbaha. Dati na raw binabaha yung nasabing lugar, pero Mark, ngayon na lamang umabot hanggang bewang ang tubig at naabutan pa nga natin ang ilang mga residenteng pilit ay sinasalba ang kanilang mga gamit na inanod ng baha. Tapos sinisi naman ng mga residente ang pagbaha sa pagbara ng basura sa mga kanal at kawalan ng sapat na lagusan ng tubig sa kanilang lugar. Pansamantala munang nananatili sa municipal gymnasium ang mga evacuees habang hinihintay pa ang abiso ng pamahalaan kung pwede na silang bumalik sa kanilang tahanan. Ito muna ang latest na balita sa Batangas. Balik sa iyo, Mark. Tanong lang ako. Kamusta, Marlon, yung mga coastal barangays ng Batangas? Naglikas ba ng mga residente dyan? Maalon pa rin ba? Paano ba pakidescribe mo sa amin? Ano nga yung sitwasyon sa karagatan na kapaligid sa Batangas? Okay, yung so far po naman sa nakukuha po nating report mula dun sa Provincial Disaster Management Council, hindi pa masyado apektado po yung mga coastal barangay. And yung mga malalapit lang talaga sa ilog, yung inilikas nila para na nga rin sa kaligtasan ng mga Ang kabilang sa mga apektado yung bayan ng Malbar, bayan ng Tanawan, at saka bayan ng Talisay pati Bawan. Mga ilog-ilog lang, Marlon. Ibig mo sabihin, hindi ganun kasungit yung karagatan dyan sa Batangas? No, malakas pa lang yung pag-ulan, pero although sa ngayon patuloy pa po na bina-verify ng mga disaster officials kung may mga residente pa na apektado. Kasi kakamustahin ko rin, Marlon, sana yung Batangas Port. May mga stranded bang mga pasahero na dapat ay tatawid ng dagat? Bale, inaalam pa po natin sa ngayon kasi nung kanina natin na hiningi natin yung data dun sa Disaster Council. So far, yung mga bayan pa lang na yung sinabi nila na affected. And yun din yung latest na na-receive natin mula sa Batangas Provincial Police. Sige. Mag-iingat ka sa iyong pag-iikot, Marlon Luistro. Siya po ang ating GMA News stringer mula po sa Batangas.